Isang batikang ahente ang nagmamanman sa isang kriminal na grupo sa isang pub sa lungsod na nasa labas ng syudad. Pagkatapos niyang makumpirma na nasa loob nga ang mga ito, tumawag siya at humiling sa Special Forces na ihanda ang kanilang mga armas upang arestuhin ang buong grupo. Lumabas na sila ay isang sindikato ng droga na pinamumunuan ni Kingpin Denny. Siya ay isang makapangyarihang tao sa ilalim ng mundo at nakapagsigawa na ng daan-daang matagumpay na operasyon. Bago pumasok sa laboratorio ng paggawa ng droga, kailangan nilang magsuot ng gas mask. Sa loob, isang grupo ng mga taong nakasuot ng kumpletong proteksyon ang nagbubuhos ng kakaibang kulay ng mga kemikal upang buuin ang huling produkto. Tinanong ng Kingpin kung handa na ang mga kalakal dahil kailangan na itong ipasa sa ibang mga grupo. Nang makumpirma ang dami, inutusan niya si Broker na maghanda upang ipadala ang kargamento. Si Broker ang kanang kamay niya sa sindikato ng droga dahil siya ay napakamaingat, matalino, at higit sa lahat, kailanman ay hindi nabigo sa anumang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng matandang pinuno. Sa kabaligtaran ni Broker, ang anak ng matanda na si Jojo ay isang layaw na mahilig sa mga kasayahan at interesado lamang sa paggamit ng droga. Gayunpaman, walang kaalam-alam ang mga kriminal na ito na sila ay nasa radar na ng Anti-Drug Crime Organization. Napapalibutan na sila ng buong unit ng Special Forces at naghihintay na lamang ng utos upang arestuhin silang lahat. Nang makita ang tamang pagkakataon, pinigilan ng isang ahente ang bantay sa pinto upang makagawa ng daan para sa ibang pangkat ng Special Forces na makausad, saka sila dahan-daang pumasok sa loob ng may matinding pag-iingat. Pagkapasok ng mga special agent, nagpanik ang lahat ng nasa bar, tinaas ang kanilang mga kamay at sumuko. Pagkatapos nito, nagtuloy sila sa silid ng pagproseso. Doon, lubusang nabigla ang kriminal na grupo. Isa sa mga tauhan ni Danyoy ang nagpaputok ng baril patungo sa isang ahente, ngunit sa gulat ng lahat, biglang inagaw ni Broker ang kanyang armas at pinabagsak ang lalaki. Lumabas na siya pala ay isang undercover agent ng organisasyon. Nagkunwari si Broker bilang kriminal at dahan-daang lumapit sa Kingpin, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay magsilbing impormante upang buwagin ang sindikato. Nang mapagtanto ng Kingpin na niloko siya ni Broker, agad niyang tinaas ang kanyang baril at binaril ito, saka inihayag sa kanyang mga tauhan na isa itong undercover agent. Habang hinahabol ni Broker si Danny, nasalubong niya ang isang kasamahan na sugatan. Sinamantala ni Danny at ng kanyang anak ang pagkakataon, sumakay sila sa kotse at tumakas. Ngunit hindi iyon naging madali para sa kanila. Humiling ang commanding officer ng backup team upang palibutan sila. Walang ibang pagpipilian, napilitan ng Kingpin na paikutan ang kotse. Eksakto namang nakahabol si Broker. Inihagis niya ang kanyang motorsiklo sa kotse, na naging sanhi ng pagsabog nito. Agad niyang hinugot ang kanyang baril at inutusan ang dalawang kriminal na sumuko. Naipit niya si Jojo, ngunit bigla itong kumuha ng baril at nagtangkang barilin siya. Pinaputukan siya ni Broker sa binti kaya ito bumagsak. Hindi niya nais patayin si Jojo dahil sa kanyang paninilbihan, hindi naman siya pinakitaan ng masama ng Kingpin. Ang gusto lamang niya ay sumuko sila at pagbayaran ang kanilang mga kasalanan, para magkaroon pa sila ng pagkakataon na mabuhay. Gayunpaman, itinuring ng puwersa ng pulisya na mapanganib ang kanyang mga kilos at binaril si Jojo sa harap mismo ni Danny. Matalim na sumigaw ang matanda at minura si Broker. Nangako si Danny na maghihiganti at sisiguraduhin na ang mga anak at pamilya ni Broker ay hindi mamumuhay ng payapa. Hindi natuwa si Broker sa pagiging padalos-dalos ng pulisya. Kaya't tinanong niya sila, ngunit sinabi ng hepe ng pulisya na iyon ang batas, na lalo lamang nagpagalit kay Broker. Tumalikod siya at umalis kahit pabinalaan siya ng opisyal na siya ay ibababa sa posisyon kung hindi niya rerespetuhin ang kanyang nakakataas. Ngunit sa puntong ito, wala nang interes si Broker sa ganoong mapanganib na trabaho. Bukod pa rito, natatakot siya na maapektuhan ang kaligtasan ng kanyang anak na babae kaya nagpasya siyang magretiro at hindi na muling sasali sa anumang misyon. Lumipat sila ng kanyang anak na si Maddie sa isang bagong lugar at namuhay ng payapa. Subalit hindi nagtagal, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulo sa lahat. Isang araw, naglalaro si Maddie sa lugar ng mga bata nang biglang lumapit ang isang grupo ng mga binatilyo, niloloko siya at hinaharangan ang kanyang daraanan. Kahit na magalang na sinabi ni Maddie, tumigil kayo at ibalik ang sombrero ko, lalo lamang naging mas matapang ang mga binatilyo. Hindi lang nila tinanggihan na isauli ito, kundi itinutulak pa siya ng malakas hanggang siya ay nahulog sa lupa. Galit na galit sa mga batang iyon, binigyan ni Maddie ang isa sa kanila ng mabigat na suntok. Lumabas ang guro at pumuslit para mamagitan at tinawag ang mga magulang ng parehong estudyante upang ayusin ang gulo. Sa oras na iyon, nasa pag-aayos ng bahay si Broker nang tumanggap siya ng agarang tawag mula sa paaralan,
kaya naman nag-alala siya na baka may nangyari kay Maddie. Pagdating niya sa paaralan, sinabi ng guro na isang maliit na away lang ng mga bata ang nangyari. Ngunit ang mga magulang ng batang lalaki ay iba ang ugali. Nang makita nilang magasgas ang ilong ng kanilang anak dahil sa suntok, nagalit ang ina at malakas na naniga sa opisina ng punong guro. Nang makita si Broker, sumugod ang ina patungo sa kanya nang may galit at inihagis ang sunod-sunod na mga mura. Nang makita ang maikli at payat na babaeng may malakas na bibig, ayaw nang makipagtalo ni Broker. Lumalabas na siya ay si Cassie. At hindi yon ang unang beses na nagdulot siya ng eksena sa paaralan dahil sa kanyang mahal niyang anak. Noong huli, minatanda pa ng babae ang punong guro. Nang tinanong niya si Maddie kung ano ang nangyari, sinabi nito na ginawa niya iyon para ipagtanggol ang sarili, isang malamig ang ulo na pag-uugali na malinaw na minana mula kay Broker. Kaya wala nang magawa si Broker kundi tanggapin ang nangyari. Bukod pa rito, siya mismo ang nagturo kay Maddie ng ilang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Kaya kung papagalitan ng guro ang kanyang anak, bahagi ring kasalanan niya iyon. Dagdag pa, dahil kamakailan lamang pumanaw ang ina ni Maddie, labis siyang nalungkot, madalas mag-isa, at palaging nagpapakita ng pagiging matatag. Habang papaalis na bilang mag-ama, nakita nila ang mga magulang ni Teddy sa labas ng gate ng paaralan. Hindi pa rin kinakalilimutan na kailangan panagutin si Broker. Lumapit si Jimmy, ang ama ng matabang bata, at sinimulan siyang manlaban, ngunit dahil andoon ang mga pulis, hindi niya sinubukang gumawa ng anumang matindi. Ngunit si Cassie, mula sa likuran, patuloy na hinihimok ang kanyang asawa. Sabihin mong saktan siya ng kaunti, pero tinuruan niya ang lalaking ito ng leksyon. Nagpatotoo ang mga pulis na si Jimmy ang nag-umpisa ng pananakit at si Broker ay kumilos lamang para ipagtanggol ang sarili, kaya hindi siya inaresto para sa pananakit. Gayunpaman, ang insidenteng ito ang nagbigay pansin kay Cassie at sa mga guro sa paaralan kay Broker. Sa paningin ni Cassie, siguradong hindi niya palalampasan ang sinumang nang abala sa kanyang asawa at anak. Galit na inuyam niya ang kanyang asawa at tinawag itong duwag dahil natalo ito ni Broker sa harap ng maraming tao. Bilang isang taong may mataas na pagpapahalaga sa sarili at madalang magpatawad, hahanapin niya ang bawat paraan para pagbayarin ang pamilya ni Broker. Nagpasya si Cassie na makipagkita sa kanyang nakatatandang kapatid para humingi ng tulong. Ang tinutukoy niyang tao ay si Gator, isang tuso at walang awang lokal na drug lord na gagawin ang lahat para kontrolin ang kanyang teritoryo at protektahan ang kanyang interes. Minana ang kasamaan, minsang binugbog ni Gator ang isang grupo ng mga kabataan na gumagamit ng gawa-gawang droga dahil naniniwala siyang masisira ang kanyang monopolyo. Kung makakagawa ng sariling puting pulbos ang lahat, sino pa ang bibilhin ang tinitinda ni Gator? Bilang babala, pinisil ni Gator ng mabigat ang hita ng isang binata at binalaan silang huwag na muling magtipon para gumamit ng droga, kaya tumakbo ang buong grupo sa takot. Sa mainit na bahay, pinapatahimik ni Broker ang kanyang anak upang matulog. Pinuri niya ito at sinabi na napakaganda ng ginawa ni Maddie ngayong araw at tama lamang ang ginawa nito. Dahil sa paghihikayat ng ama, natuwa ang maliit na babae. Gayunpaman, natatakot din siyang baka malagay sa kapahamakan ang kanyang ama dahil sa nangyari. Pero sinabi ni Broker na maliit na bagyo lang iyon at marami na siyang hinarap na mas nakakatakot na bagay. Samantala, umuwi si Gator at ikinwento ni Cassie ang mga nangyari noong umaga. Sabi lang niya na hindi malaking bagay ang ilang beses na pagkakabugbog at hindi dapat masyadong mag-alala. Gayunpaman, nagngingit-ngit si Cassie sa nangyari at pinilit niyang kumbansihin si Gator na puntahan si Broker at batakin siya, kahit pa bilang babala lamang. Dahil naawa si Gator kay Cassie, pumayag siyang tulungan ito, at hindi nakalimutang bigyan ang babae ng ilang droga para mahimasmasan. Nagpatuloy ang lahat na tila normal, parang katahimikan bago ang isang bagyo. Patuloy pa ring dinadala ni Broker ang kanyang anak sa pagsakay ng kabayo at sa paaralan gaya ng nakasanayan. Hindi rin niya nakalimutang makipagpalitan ng malalagkit na tingin sa guro ni Matty. Dahil siya ay mag-isang nagpalaki ng anak, unti-unti niyang nakalimutan ang sarili niyang kaligayahan. Sinamantala niya ang pagkakataon at inanyayahan si Susan sa kaarawan ng kanyang anak. Bukod pa rito, dahil nag-aalala siya sa pakikisalamuhan ni Matty sa bagong paaralan, pinayuhan siya ni Susan na makipag-ayos kina Cassie at Jimmy upang maiwasan ang dagdag na gulo. Ayon sa kanyang payo, pinuntahan niya si Jimmy sa pinagtatrabahuhan nito. Isa itong tagapamahala sa pabrika. Nang makita si Broker, nagulat si Jimmy. Sinabi ni Broker na nais niyang magkasundo ang dalawang panig at handa siyang gawin ang kahit ano para hamupa ang tensyon. Sa katunayan, mabait na tao rin si Jimmy. Ang problema lamang ay ang kanyang malupit na asawa na gustong gawing siga siya para ipakita ang kapangyarihan, kaya siya umaakto ng ganoon kay Broker.
Ang hiling lamang niya ay humingi si broker ng tawad sa kanilang pamilya. Wala namang mabigat na kondisyon. Siyempre, agad pumayag si broker at sinabi ni Jimmy, "Sige, maaari ka nang umalis." Nang tila tapos na ang lahat, huminto si broker sa isang gasolinahan pauwi. Abala ang may-ari, kaya't siya na mismo ang nagsilbi sa sarili. Dumating bigla ang dalawang tauhan ni Gator. Gusto nilang ipasa sa kanila ang nozzle para sila muna ang magpakarga ng gasolina. Sabi ni broker, "Maghintay kayo ng ilang minuto. Malapit na akong matapos." Ngunit ang isa, na hindi alam ang kanyang kahihinatnan, ay nagbanta. "Ibigay mo na, o huwag ka nang umasang makakaalis ng buhay." Nakita ito ng may-ari ng tindahan at pinayuhan si broker na umalis na lang. Ngunit hindi siya pumayag. Sinuntok niya ito sa tiyan at ipinalo ang ulo nito sa gas pump. Ang malaki at maskuladong kasama nito ay umatake rin, ngunit hindi niya kayang tapatan si broker. Tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanila, ngunit matigas ang ulo ng lalaki at hindi nagsabi ng kahit ano. Ayaw niya ring lumikha ng malaking eksena, kaya umalis na siya. Samantala, nasa laboratorio si Gator at ang kanyang mga tauhan at nagpo-proseso ng droga. Tumanggap siya ng tawag na binugbog ng husto ni broker ang dalawa. Galit na sinabi ni Gator na siya mismo ang haharap dito. Nang sunduin ni broker si Maddie sa paaralan, napansin ng bata ang sugat sa kamay ng ama at nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit pinagsawalang bahala niya ito. Habang nag-uusap silang mag-ama, hininto sila ng isang kotse ng pulis. Ito ay si Keith, ang hepe ng pulisya sa bayan at kakilala rin ni Gator. Dahil sa gulo sa gasolinahan, pinayuhan siya ng pulis na bilang bagong residente, huwag gumawa ng mga bagay na makakahatak ng atensyon. Alam niya na hindi ordinaryong tao si broker. Sa kanyang galing, malamang ay dati siyang Special Forces Operative o nagtrabaho para sa federal government. Pagkaalis ng pulis, umuwi ang mag-ama at nag-practice ng horseback riding si Maddie gaya ng dati, ngunit hindi nila alam na matagal nang nagmamanman si Gator sa paligid ng bahay. Binutis niya ang gulong ng kotse ni broker at palihim na pumasok sa bahay. Naghanap siya ng impormasyon tungkol kay broker dahil binalaan siya ni Keith na hindi madaling target ang taong iyon. Nakatuklas siya ng isang file na naglalaman ng impormasyon mula sa panahong nagtrabaho si broker sa anti-crime organization. Pagbalik, hinanap ni Matty ang kanyang alagang pusa ngunit hindi niya ito makita. Tinanong niya ang kanyang ama kung nakita niya ito. Habang naghahanap, napansin ni broker na binutis ng isang tao ang gulong ng kanilang sasakyan. Isang senyales ng paparating na panganib mula kay Gator. Matapos basahin ang file ni broker, natuklasan niyang ito ang nagtaksil kay Kingpin Danny at dituwirang naging dahilan ng pagkamatay ng anak nito. Naisip niya ang bagong plano ng paghihiganti. Tinawagan niya ang dating kasintahan na si Cheryl upang magplano. Isa itong empleyado sa bar na may malapit na koneksyon sa mundo ng krimen. Pagkatapos nilang mag-usap, ikinwento ni Gator ang lahat ng nalaman niya tungkol sa pagkakakilanlan ni broker at kung paano siya naging undercover agent na bumuwag sa grupo ni Danyoy. Plano nilang makipagkita sa matanda, at pagkatapos ay maghihiganti kay broker. Kapalit nito, papayagan siyang magbenta ng droga ng malakihan. Ngunit sinabi ni Cheryl na hindi madaling kausap ang matanda at maaaring bigla silang talikuran. Sagot ni Gator, kailangan lang niyang akitin ang matanda at kapag naibenta na ang droga, yayaman silang dalawa. Ayon sa utos ng kanyang kasintahan, nagtungo si Cheryl sa kinaroroonan ni Danyoy at ibinigay ang mga dokumento tungkol kay broker sa kanyang mga tauhan. Kahit nasa kulungan, nananatiling makapangyarihan ang mga mata, tainga, at grupo ni Danyoy. Ibinigay niya ang buong awtoridad sa tauhan para sa bagay na ito at iniutos na pagbayarin si broker ng husto dahil sa ginawa niya sa kanyang anak. Samantala, matapos matuklasan na nawawala ang kanyang pusa at binutis ang gulong ng kanyang sasakyan, inisip ni broker na si Jimmy pa rin ang may galit at sinadyang sirain ang kanyang bahay. Galit siyang hinarap si Jimmy. Ngunit wala itong alam sa nangyayari. Sinabi ni broker na kung hindi niya ipapaliwanag ang lahat ng malinaw ngayong araw, hindi niya ito palalampasan. Pagkasabi nito, umalis siya at iniwan si Jimmy na litong-lito. Kalaunan, sinabi ng kaibigan ni broker na hindi maglalakas loob si Jimmy na pumasok sa kanyang bahay. Ngunit si Gator, ang kanyang bayaw, ay ibang usapan. Isa itong walang hiya na gagawa ng kahit anong maruming gawain para sa sariling kapakinabangan. Samantala, nakatagpo ni broker si Cassie sa paaralan at humingi ng tawad para sa nakaraang insidente. Nagbati rin ang dalawang bata. Nakita ni Cassie ang sinseridad ni broker kaya hindi na siya gumawa pa ng gulo. Pumayag siyang dumalo si Teddy sa kaarawan ni Matty. Pagkatapos ng kasayahan, magalang pang bumati si broker sa kanya at sa kanyang anak. Kaagad itong umabot sa kaalaman ni Gator.
Pinuntahan niya si Cassie at inutusan na lumayo kay Broker, kahit na ibig sabihin nito ay panatilihin ang kanilang dating alitan. Hindi sinasadyang narinig ito ni Teddy. Upang imbestigahan si Gator, kumontak si Broker sa kanyang mga dating kasamahan at nalaman niyang nakikipagsabwatan ito kay Danny upang maghiganti. Nagpadala sila ng grupo ng mga mamamatay tao sa bayang tinitirhan niya. Hindi niya hahayaang saktan ni Gator ang kanyang anak. Kaya kinabukasan, siya na mismo ang naghanap kay Gator at natagpuan itong nakaupo kasama si Cheryl. Diretsyong sinabi ni Broker na kung ano man ang gusto nila, mga matatanda ang dapat nilang targetan at huwag idamay ang mga bata. Nagkunwari si Gator na walang alam. Doon biglang sabi ni Broker, ikaw ba ang sumayre sa bahay ko, utos ng gulong, at kinuha pa ang alaga ng anak ko? Kung magpapatuloy ito, bibigyan kita ng ilang tingga. Pagkatapos noon, umalis siya at palihim na pumasok sa base ng produksyon ng droga ni Gator. Gaya ito ng lumang processing lab ni Danny. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang puting pulbos na itinago sa ilalim ng drawer. Gumawa siya ng mga Molotov cocktail para pasabugan ang lugar. Sa hindi inaasahan, nakita niya ang alagang pusa ni Matty. Palapit na sana siya nang tutukan siya ng baril sa ulo. Mabilis na umikot si Broker, inagaw ang baril, at sinuntok sa singit ang lalaki. Tinamaan niya ito ng baril hanggang mawalan ng malay. Ngunit hindi niya napansin na may isang tauhan ni Gator na biglang sumalakay. Pagmulat niya, nilulunod na siya ng mga ito. Ang dalawang ito ay ang parehong mga lalaki na kanyang nasaktan noong sa gasolinahan. Malaya siyang pinahirapan ng mga ito para gantihan siya. Nakatali ang dalawang kamay, kaya't kinailangan niyang tiisin ang lahat. Ngunit nang marinig niyang sasaktan nila ang kanyang anak na babae, hindi na niya ito kinaya. Pilit siyang lumaban at nakawala sa kanilang pagkakahawak. Nilabanan niya ang tatlo, ngunit hindi sila umubra sa isang dating ahente na may mahabang karanasan sa militar. Habang umiiwas sa kanilang mga atake, nagawa niyang kalagin ang tali. Nang malaya na ang kanyang mga kamay, malakas niyang sinuntok ang lalaking may mahabang buhok. Sunod, sinaksak niya ang kamay ng isa pa. At para sa isa na kanina'y naghamon ng malakas niya itong sinipa papunta sa tangke ng tubig. Alam niyang lalala pa ang sitwasyon, kaya kinailangan niyang maghanda para harapin sina Gator at Danyoy. Una, kinailangan niyang mailigtas si Maddie sa ligtas na lugar. Pagkatapos, inutusan niya si Tito na kunin ang 2 kabayo at dalhin ito sa ibang lugar. Samantala, ang mga mamamatay tao ni Danyoy ay palihim ng pamwesto sa paligid ng bahay. Nakarinig si Tito ng kakaibang tunog at agad nakaiwas. Hinintay niyang lumapit ang mamamatay tao, saka siya sumalakay. Ginamit ni Tito ang kanyang malaking pangangatawan para ipitin ito, ngunit mahusay na sinanay ang lalaki kaya hindi niya kayang tapatan. Mabuti na lang, bago siya mabaril, mabilis na ginamit ni Tito ang panglinis ng kwadra at sinaksak ito. Pagkatapos, pinatunog niya ang busina ng sasakyan upang senyal-esen si Broker na may panganib. Ang grupo ng mga mamamatay tao na pinamumunuan ni Cyrus ay nagmamasid mula sa labas. Nang makita niya ito, agad siyang nagpaputok ng baril, dahilan para bumagsak si Tito. Agad dinala ni Broker ang kanyang anak upang magtago at inutusan itong tumawag sa 911 habang siya naman ay sumugod upang harapin ang mga mamamatay tao. Kahit nag-aalala, kalmado pa ring nagtago ang bata sa isang sulok upang manatiling ligtas at maghintay sa kanyang ama. Binuksan ni Broker ang kanyang malita upang kunin ang handgun na matagal na niyang hindi nagagamit. Mula sa bintana, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na papasok. Nang buksan nito ang pinto, agad siyang tinamaan ng bala. Nagulat si Maddie sa putukan at hindi sinasadyang nabunyag ang kanyang pinagtataguan. Natagpuan siya ng isa sa mga mamamatay tao. Sinira nito ang pinto upang habulin siya. Isang ligaw na bala ang muntik nang tumama sa kanya, dahilan para makatakbo si Maddie. Nang mapagtanto ni Broker na balak saktan ng lalaki ang kanyang anak, tumalon siya upang patumbahin ito, ngunit isa pa ang nakakita kay Maddie at hinabol siya. Sinubukan siyang pigilan ni Broker ngunit pinaputukan siya ni Cyrus upang hindi makatakas. Binanatan niya ito ng bala sa kadali-daling tumakbo para iligtas si Maddie bago pasaktan ng lalaki. Tinamaan niya ito sa ulo. Biglang nakahabol si Cyrus at umatake sa kanya. Tumakbo si Maddie papunta sa boathouse at doon niya nasalubong si Cheryl. Ayaw din itong saktan ang bata, kaya't tinulungan niya itong makatakas papunta sa gubat. Naglaban ng matindi sina Cyrus at Broker. Bumunot ng kutsilyo si Cyrus habang walang arma si Broker. Ngunit hindi magiging madali para sa kanya na talunin ang isang dating ahente tulad ni Broker. Binali ni Broker ang braso ng lalaki at pinasuko ito. Sinaksak niya ito ng maraming beses, para bang sumusaksak lang ng stuffed toy. Lumabas na nagkukunwari lang palang mabuti si Cheryl.
Pinilit ng babaeng ito si Maddie na sumakay sa bangka at agad na tumakas. Habang pabalik na sana siya upang kunin ang kanyang sasakyan para habulin sila, dumating ang mga pulis. Sinabi ni broker sa kanila na pinasok sila, inatake ang bahay, at dinukot ang kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Maddie sa 911 at iniabot ng hepe ng pulis ang telepono sa kanya. Pinakalma siya ni broker, sinabihan na manatiling kalmado at subukang obserbahan ang paligid para sa anumang palatandaan na pwede niyang sundan. Pero bago pa man siya makapagsalita, namatay ang telepono. Ngunit napakalma ni Maddie. Kumuha siya ng radyo at kinuha ang baterya nito para mailagay sa telepono, kaya nakapagpatuloy silang mag-usap ng kanyang ama. Ang lugar kung saan siya ikinulong ay isang kamalig na may malalaking bentilador. Nang marinig ito, agad nahulaan ni broker na ito ang drug production lab ni Gator. Nagnakaw siya ng police car para hanapin ang kanyang anak. Sa bodega, sinabi ni Cheryl na lahat ng tao roon ay pinatumba na ni broker. Tumakas siya pabalik at nadampot ang anak nito. Dahil dito, namutla si Gator sa takot. Alam niyang tiyak na darating si broker para mag-higanti at bawiin ang kanyang anak. Minura niya si Cheryl, tinawag itong tanga, at sinabing, kapag dumating si broker dito, malalantad tayo sa mga pulis o kaya'y mas malala, papatayin niya tayo. Dumating sina Cassie at ang kanyang asawa at hinarap si Gator tungkol sa nangyari. Kahit mga sigas sila, hindi nila kayang pumatay ng tao gaya ng mafia. Naiipit si Gator. Nakilala ni Cassie ang boses ni Maddie mula sa loob ng bahay. Hindi sinasadyang naon niya ang ilaw para mas malinaw, ngunit lahat pala ay nakaposisyon ayon sa plano ni broker. Pag-on ng ilaw, agad na sumiklab ang gasolina mula sa mga tangke at sumabog. Nailigtas ni Cassie si Maddie mula sa pagsabog sa oras. Nang masaksihan ni Gator na nasunog ang lahat ng kanyang droga, ibinuhos niya ang galit kay Maddie. Pinilit siyang pigilan ni Cassie upang hindi saktan ang bata, pero nauwi ito sa pagtatalo. Dahil sa bug zone ng damdamin, nawalan ng kontrol si Gator at aksidenteng binaril sa tiyan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, pinilit niyang isakay si Maddie sa sasakyan nang hindi iniisip ang kanyang kapalaran. Agad namang hinabol ni broker ang kotse mula sa likuran. Dahil sa laki ng katawan, niretrat ni Gator ang police car na minamaneho ni broker hanggang sa ito'y tumaob. Nang malapit nang tumawid si Gator sa tulay, nag-utos ang hepe ng pulis na buksan ang tulay mula sa port control room para hadlangan siya. Pero nagpumilit pa rin ang lalaki at pilit na tinawid ang harang. Hinabol siya ni broker mula sa likuran, pero sa kasamaang palad, bumangga ang kanyang sasakyan sa gilid ng tulay at tumaob. Parang isang baliw, bumaba si Gator na may dalang baril at nagtungo kay broker upang tuluyan na itong tapusin. Nakita ni Maddie ang panganib na kinakaharap ng kanyang ama kaya tumakbo siya upang pakiusapan si Gator, pero tinakot lamang siya nito. Sa sandaling iyon, lumitaw si broker nang hindi nila namamalayan at pinasuko si Gator hanggang sa ito'y mawalan ng malay. Hindi pa siya nakontento, binigyan niya ito ng malakas na suntok sa mukha hanggang sa damyugo. Habang nakatutok ang baril kay Gator, natigilan siya nang makita ang kanyang anak na nakatayo sa harap niya. Ayaw niyang matroma ito sa isang marahas na tanawin. Doon nagtapos ang lahat. Sina Cheryl at Gator ay dinala ng mga pulis sa kulungan. Si Cassie, sa kabutihang palad, ay nakaligtas. Ngunit hindi pa doon nagtatapos si broker. Pumunta siya sa bilangguan upang takutin si Danny at sinabing hihintayin niya itong makalabas. Doon lamang nila tuluyang haharapin ang isa't isa. Dito nagtatapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mangyaring iwan ang iyong komento sa ibaba ng video.